Hindi lahat ng pagbubuntis ay nagsisimula sa tibok ng puso. Minsan, nagsisimula ito sa katok. Sa unang gabi namin sa Abandon Ridge, may kumatok sa bahay. Sa ikalawang gabi, may kumatok sa loob ng tiyan ko. At doon ko naintindihan, hindi ako ang unang pinili. Nang lumipat si Mara at Daniel sa Abandon Ridge, 2 maleta lang ang dala nila. Ilang kahon ng libro at isang bagay na hindi pa nakikita pero ramdam na ramdam. 3 buwan pa lang ang bata, hindi pa halata sa labas. Pero gabi-gabi, may kakaibang higpit sa puso ni Mara. Minsan, parang may malamig na daliring dumadampi mula sa loob. Minsan, parang may isa pang tibok na hindi sumusunod sa kanya. Mas magiging maayos tayo rito, sabi ni Daniel habang binabaybay nila ang makipot na daan papasok ng bayan. Tahimik, malinis ang hangin at walang istorbo. Tahimik lang si Mara. Habang palalim sila, napansin niya ang mga puno sa magkabilang gilid ay parang naglalapit. Hindi literal, pero parang sinasadya nilang ikulong ang kalsada. Biglang nawala ang signal ng phone niya. Wala. Parang may pumunit sa koneksyon nila sa labas. Sa dulo ng daan, may karatulang nakasabit sa kalawangin na poste. Welcome to Abandon Ridge, established 1821. May mga gasgas sa ibaba, parang may gustong burahin ang isang linya. Walang tao sa kalsada, walang bukas na tindahan, walang ingay ng radyo o makina. Kahit aso, wala. May tao ba talaga dito? Mahinang tanong ni Mara. May kontrata tayong pinirmahan. May komite raw. May restoration project sa lumang gilingan. Sagot ni Daniel. Sa dulo ng main road, may nakatayo. Isang matandang babae. Payat, halos kulay abo ang balat. Nakaitim na bestida na parang hindi na nalalabhan sa loob ng maraming taon. Hindi siya kumaway. Hindi ngumiti. Diretso ang tingin niya kay Mara. Sa tiyan ni Mara. Magandang hapon po, bati ni Daniel. Matagal bago sumagot ang matanda. Alam na namin. Paos na gasgas. Alam ang ano. Hindi inalis ng babae ang tingin sa tiyan ni Mara. Na nandito na siya. Nanlamig ang likod ni Mara. Welcome. Hindi. Welcome home. At sa salitang iyon, may kumirot sa loob niya. Hindi simpleng galaw, parang may sumagot. Ang bahay na ibinigay sa kanila ay nasa gilid ng kakahuyan. Medyo nakataas sa lupa, parang iniiwasan ang mismong bayan. Maganda sana kung hindi lang amoy lupa at basa ang loob. Malinis naman, sabi ni Daniel. May bagong kumot pa. Ngumiti si Mara pero hindi niya maalis ang pakiramdam na parang hindi sila ang unang natulog doon kagabi. Habang umaakyat siya sa hagdan, napansin niyang makintab ang railings. Hindi dahil bago, kundi dahil parang palaging hinahawakan. Palaging may umaakyat. May kapitbahay ba tayo? Tanong ni Mara. Siguro, tahimik lang. Nang gabing yon, wala siyang marinig na kahit ano. Walang kuliglig, walang dahon na kumakaluskos, walang hangin. Ibang katahimikan. Ito yung klase ng tahimik na parang may nagbibilang. At doon, nagsimula ang katok. Mula sa ibaba, humawak siya sa kumot.
Daniel! Hindi gumalaw ang asawa. Muling kumatok. Hindi sa pinto, sa dingding. Paikot. Parang sinusundan ang frame ng bahay. Parang may umiikot sa labas at kinakalabit ang bawat sulok. Umawak si Mara sa tiyan niya. May gumalaw. Hindi normal. Parang may tumugon. Daniel! Bumaba si Daniel, iritado. Pagbukas ng ilaw sa sala, tumigil ang katok. 1 minuto. Daniel? Tawag niya. Walang sagot. Sumilip siya sa hagdan. Bukas ang pinto. Hindi nila yon binuksan. Walang hangin. Pero gumagalaw ang pinto. Daniel? May yabag sa likod niya. Paglingon, wala. Pero may malamig na hininga sa batok niya. Hindi ka dapat bumaba. Hindi yan boses ni Daniel. Hindi rin malinaw ang iisang boses lang. Parang pinagpatong-patong na bulong. Mas malakas ang galaw sa loob niya. Parang mula sa loob, palabas. Kinabukasan, natagpuan niya si Daniel sa labas. Nakatayo lang. Nakatitig sa kagubatan. Daniel? Mabagal siyang lumingon. May kakaiba sa mga mata niya. Parang kulang sa tulog o wala sa sarili. May mga bakas, sabi niya. Sa lupa, paikot sa bahay, may mga yapak. Maliliit at marami. Walang bakas ng adult. Walang bakas na papunta o palabas. Parang lumilitaw at naglaho. May mga bata siguro rito. Pero wala silang nakitang bata. Wala silang nakitang kahit sino. Sa mga sumunod na araw, nagbago si Mara. Mas malinaw ang galaw sa tiyan niya. Hindi pa dapat ganoon kalakas sa 3 buwan. May isang gabi na tila gumulong ang balat niya. Parang may gumagapang sa ilalim. Nagising siya sa bulong. Galing sa loob. Malapit na. Umupo siya agad. Tahimik ang kwarto. Pero sa salamin, may aninong nakatayo sa likod niya. Matangkad, walang muka. Nakadikit ang 2 kamay sa balikat niya. Pagpikit niya, wala na. Pagod ka lang, sabi ni Daniel kinabukasan. Pero hindi niya matingnan ang tiyan ni Mara ng diretso. Isang hapon nasa sala ang matandang babae. Hindi nila narinig na pumasok. Panahon na. Panahon para saan? Matagal na kaming naghihintay. Para saan? Tumingin siya sa tiyan ni Mara. Hindi yan sa'yo. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Mara. Anak ko to. Hiniram lang. Tumawa ang babae. 200 taon na kaming buo dahil may nagbabalik. Hindi ako papayag. Hindi mo kailangang pumayag. Biglang kumirot ang tiyan niya. Masakit. Parang may kumakamot sa loob. Sa pagsilang, may babalik. Sinong babalik? Ngulit wala na ang babae. Sinubukan nilang umalis pero ayaw mag-start ng sasakyan. Ang daan palabas ay paulit-ulit. Kada ikot nila, babalik sila sa parehong karatula. Paulit-ulit. Parang hindi sila pinapayagang umalis. Isang gabi,
Nagising si Mara na wala si Daniel sa tabi niya. May umaawit sa labas. Mahina. Parang lullaby. Sumilip siya sa bintana. Nasa bakuran ang buong bayan. Nakatayo pero tahimik. Habang umaawit, hinahaplos nila ang sarili nilang tiyan. Lalaki, babae, matanda. Lahat may pahabang peklat. Parang may kinuha. Masakit ang tiyan ni Mara. May hugis na malinaw. Hindi bilog, mas pahaba, mas matigas. "Daniel!" Sigaw ni Mara. May humahawak sa kanya mula sa likod. Oras na. Pagmulat niya, nasa sala siya. Nakapaligid ang mga tao. Nasa gitna ang matandang babae. "Hindi niyo kukunin." Hindi namin kukunin. Ibabalik mo. Sumigaw si Mara habang may malamig na liwanag na lumabas mula sa pusod niya. Hindi dugo ang tumulo, kundi maitim na usok. Isang hugis na may maraming kamay. Sa gitna, isang maliit na muka, hindi sanggol. Pero may mata ni Daniel. Lumuhod ang mga tao. "Salamat," sabay-sabay nilang sabi. Lumapit ang anino, hindi sa tiyan pumasok, sa ulo at sa isip. Nawala ang sakit. Tumayo si Mara at tumahimik ang lahat. "Salamat," sabi niya. Hindi yun ang boses niya. Kinabukasan, normal ang bayan. May batang naglalaro, may aso, may bukas na tindahan. Si Daniel, nag-aayos ng bakod. Ngumiti siya kay Mara. "Magandang umaga." Hinaplos niya ang tiyan ni Mara. Patag. Walang bakas ng pagbubuntis. "Handa ka na ba?" "Para saan?" Ngumiti si Mara. Sa likod ng mga mata niya, may gumagalaw na hindi tao. "Para sa susunod."